Chair, na tayo, yung taong bayan, we were actually cheated of our funds. Yung Vice Presidente, Mr. Chair, she cheated the Filipino people of our funds that could have gone to several social services, Mr. Chair. Na kung hindi yan nalagay sa confidential funds, nilagay sa serbisyo, hindi tayo hahantong sa ganitong sitwasyon, Mr. Chair. So because of this grave cheating ng mga opisyal na ito sa taong bayan, ibig sabihin, hindi lang yung mga special disbursing officers, hindi lang yung mga security officers, pero ang nakaupong vice-presidente mismo, Mr. Chair, no, ay nandaya, nagbetray sa mamamayang Pilipino, Mr. Chair. Ito na nga, Raul Manuel, lakas loob na inakusahan ng vice-presidente na magnanakaw. Raul Manuel, takot na magpatuloy si VP Sara sa posisyon nito. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Laking takot nga ngayon ng mga kongresistang makaliwa na maabsuelto lamang ang impeachment complaint laban sa vice-presidente. Ayon kay Raul Manuel, ay wala umano silang tiwala sa AFP na siyang magpapatuloy sa investigasyon laban sa vice-presidente. Dahil ang gusto nila ay sila mismo ang hawak nito. Narito ang buong detalye. Manuel. Thank you, Mr. Chair. Good morning sa ating mga kapwa mambabatas. Mr. Chair, sa inabot so far ng mga hearing natin dito sa Good Government and Public Accountability Committee or Blue Ribbon Committee, we recognize the efforts of our colleagues, yung mga staff, secretariat, at lahat po sa kanilang mga efforts para sumulong ang ating investigasyon in aid of legislation. Isang mahalagang precedent itong naging serye ng mga hearing natin, Mr. Chair, dahil dito ay napakita natin na ang mga pera ng bayan na inallocate bilang confidential and intelligence funds ay pwede naman palang pag-usapan. Pwedeng busisihin, pwedeng tingnan paano talaga yan ginamit at lalo na kung naabuso ay dapat hindi makawala basta-basta yung mga hindi nag-alaga sa pera ng bayan na pinagkatiwala sa kanila. Ito po ay isang malaking leksyon sa lahat ng mga ahensya sa ating gobyerno na atat na magkaroon ng confidential or intelligence funds para sa kanilang agencies. Pangalawa, Mr. Chair, napakita natin sa mga hearing na ito na yung mga inquiries in aid of legislation ay pwedeng gawin habang nirerespeto natin yung trabaho ng iba pang mga ahensya when it comes to ensuring transparency and accountability among public officials. Pangatlo, Mr. Chair, ngayon nakita natin na meron palang pwedeng gawing isang scheme yung mga opisyal na gustong gamitin para sa sariling interes ang pera ng bayan. Lalo na, Mr. Chair, yung paggamit at paglikha ng mga peking pangalan at ginagamit ang security purposes di umano para maging dahilan ng paggamit ng mga peke, hindi totoo at mga inimbentong pangalan. Para sa representasyon ng kabataan, Mr. Chair, tayo isang malaking question mark, malaking red flag talaga na kinailangang gumawa ng mga peking pangalan sa mga acknowledgement receipts. Kasi in the first place, Mr. Chair, itong mga supporting documents, yung mga resibo or yung mga documentary evidence in relation to the use of confidential and intelligence funds, limited na nga in the first place ang pwede mag-access dito, Mr. Chair. Hindi nga buong mga ahensya, kahit yung COA, kinailangang gumawa ng isang unit, yung ICFAO o yung Intelligence and Confidential Funds Audit Unit para yun lamang yung merong access sa mga dokumento. Pero kahit yun, Mr. Chair, ay hindi kinikilala ng Office of the Vice President at maging ng mga opisyal ng DepEd na nag-handle ng confidential funds. Ang tanong sa atin, Mr. Chair, kinailangang gumamit ng mga peking pangalan
pag ganun ba, yung mga security officers na siyang nag-handle di umano ng confidential funds ng OVP tsaka DepEd, wala ba silang tiwala dun sa special disbursing officer ng OVP tsaka ng DepEd? Wala din ba silang tiwala dun sa iba pang mga opisyal ng OVP tsaka DepEd? At wala rin bang tiwala itong mga security officers sa COA o sa ICFAO na siyang inatasan ng Joint Circular 2015-01 na busisiin yung mga documentary evidence. Also, Mr. Chair, hindi ito mangyayari kung wala ang utos mismo ng nakaupong vice-presidente na si Sara Duterte. Itong pag-utos niya na maglikha ng mga peking resibo at gumamit ng mga peking pangalan, ito rin ba ay isang pagpapahiwatig na wala siyang tiwala mismo sa kanyang Special Disbursing Officer o SDO? Wala rin ba siyang tiwala doon sa iba pang mga opisyal ng Office of the Vice President o ng DepEd? Wala rin siyang tiwala mismo sa Commission on Audit. Kahit na laging sinasabi na hayaan daw yung COA na gawin yung kanilang trabaho. Pero the fact na magsusumite ng mga pag-agresibo sa COA, yun din actually, Mr. Chair, ay pag-disregard ng Vice Presidente sa mandato ng COA. And, Mr. Chair, we have established na laging ginagamit ng Vice Presidente yung usapin ng security, peace and order para pagtakpan yung kanilang mga maling ginawa. Kaya Mr. Chair, liban sa mga naging efforts din ng ating komite, gusto din nating kilalanin yung ginawa ng ating mga kababayan na nanood, tumutok, nakialam sa issue na ito. Pinapakita nito yung public participation na kung saan yung mga pinag-uusapan natin dito dahil public funds yung nakataya, yung mga kababayan natin ay naging interesado na maging bahagi ng pagsusulong din natin ng pananagutan sa hanay ng mga opisyal publiko. At Mr. Chair, sa mga panahon din na tayo sinisiwalat natin yung katotohanan, syempre nandyan ang iba't ibang mga tangka para lunurin ang katotohanan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng disinformation, mga gawa-gawang kwento o naratibo. Kaya lalo nating hinihikayat yung ating mga kababayan, lalo na yung mga noona ay nagdadalawang isip pa pero lately ay hindi na rin kinakaya ang mga ginawa at mga pinagsasabi ng Vice Presidente. Patuloy po tayong tumutok pa rin at makibahagi at sana ay wag po tayong magsawa na gampanan yung ating papel bilang mga citizens na ating bansa na tiyakin talaga yung mataas na standard sa ating mga public officials. Pangatlo, Mr. Chair, sa dami ng mga pinag-uusapan ng bayan, syempre lately merong cheating issue sa pagitan ng dalawang sikat na mga celebrities na napapanood sa telebisyon. Sabi nga, Mr. Chair, dapat kapag may cheating, hindi lang isang tao yung ating pinag-uusapan at tinitiyak na gumawa dapat ng tama at aminin yung mali. Pag may cheating, Mr. Chair, it involves talaga at least dalawang tao. Kaya sa bahagi din ng ating topic, Mr. Chair, lalo na ito nga is a public matter. At pag ganun, Mr. Chair, na tayo, yung taong bayan, we were actually cheated of our funds. Yung Vice Presidente, Mr. Chair, she cheated the Filipino people of our funds that could have gone to several social services, Mr. Chair, na kung hindi yan nalagay sa confidential funds, nilagay sa serbisyo, hindi tayo hahantong sa ganitong sitwasyon, Mr. Chair. So because of this grave cheating ng mga opisyal na ito sa taong bayan, ibig sabihin, hindi lang yung mga special disbursing officers, hindi lang yung mga security officers, pero ang nakaupong Vice Presidente mismo, Mr. Chair, no, ay nandaya, nagbetray sa mamamayang Pilipino, Mr. Chair. Kaya naman mula sa pakikilahok din ng ating mga kababayan, ay meron tayong mga sectoral leaders representing various organizations na kumilos din at sinimulan yung
pagtahak doon sa track ng pagpapa-impeach, Mr. Chair. And on our end, as a legislator, kasama ang fellow representatives natin sa Makabayan Coalition, dahil nandyan yung effort ng ating mga kababayan, inendorso natin yung ganung impeachment complaint as a logical track para matiyak yung pananagutan. This of course comes along with continued discussion sa various committees dito sa Kamara on essential points related to the matter at sa usapin din ng legislation sa future budget deliberations natin to come up with our budget law o yung General Appropriations Act ay titindig pa rin tayo na dapat ay hindi na ulit maabuso ang pera ng bayan through the form of confidential and intelligence funds. And kasabay din nun, Mr. Chair, ay yung pagsulong din ng appropriate charges sa Vice Presidente, sa mga opisyal ng OVP tsaka ng DepEd, and also ensuring further action from the Commission on Audit. Yun lamang, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Congressman Manuel. The Chair would like to recognize Congressman Franz Castro. Duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. The reading of the minutes of the previous meeting is dispensed with and the same are hereby approved. Matapos ang mga buwan ng masusing pagdinig at talakayan, marami na tayong natuklasan ng mga issue at gayon ay marami na rin po tayong nalaman ukol sa mga pangangailangan ng ating batas at regulasyon. Malayo na ang narating natin, ngunit alam pa rin natin na marami pa tayong kailangang busisiin. Isa sa mga pangunahing tungkulin ng Kongreso ay ang bumuo ng mga batas na tunay na maglilingkod sa ating bayan. Ang ating layunin ay hindi lamang lumikha ng mga batas, kundi bumuo ng mga batas na tunay na sumasailalim sa pangangailangan at hangarin ng bawat Pilipino. Sa bawat hearing tayo ay naglalakbay sa mga sulok ng ating mga batas, nagiging mata at tenga ng ating mga kababayan. Dito natin natutuklasan ang mga kakulangan ng ating batas. Mga puwang na bilang mga kongresista ay dapat nating sikapin na punan upang mas mapabuti ang ating sistema at ang kalagayan ng ating bansa. Bago ako magpatuloy, nais kong ipahayag ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga resource persons. Ang inyong dedikasyon ay nagbibigay liwanag sa madilim na landas ng katiwalian. Alam namin kung gaano kahirap ang inyong pagdalo sa mahabang pagdinig. Ang inyong presensya at pagsagot sa mga katanungan ng komite ay hindi matutumbasan. Aasahan po namin ang inyong patuloy na suporta at pasensya sa mga susunod na pagdinig ng komite. Nagsimula ang lahat na ito sa isang speech at isang request for investigation. Kung ating aalalahanin, nagkaroon ng privilege speech number 379 si Congressman Rolando Valeriano noong September 3, 2024 tungkol sa paggamit ng public funds ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2024. At ang motu proprio na investigasyon sa manifestation ni Congresswoman Jervil R. Luistro noong September 2, 2024. Patungkol sa iba't ibang issue na nakapaligid sa budget ng Department of Education or DepEd, kasama na rito ang hindi matagumpay na pagpapadala ng mga computer units sa mga teacher, estudyante, at mga paaralan. Kaya't unang sinimulan namin ang pagtingin sa regular funds ng pangalawang Pangulo sa parehong OVP
at DepEd. Para sa OVP, tinignan natin ang mga maranyang satellite offices kung ating aalalahanin. Nakakabahala na halos kalahati ng budget ng OVP para sa 2023 at 2024 ay napunta sa pagtatayo at pagpapanatili ng mga satellite offices nito sa buong bansa. Ang tanggapan ng Vice President Sara Duterte ay mayroon ding napakalaking budget na 2.3 billion noong taong 2023. At dahil sa mga hindi maipaliwanag na gastos, noong 2024 ay kinailangang bawasan ang budget ng kanyang opisina sa 733.2 million. Ngunit para sa taong 2025, muli siyang humiling na bigyan siya ng 2.37 billion pesos. Tungkol naman sa DepEd, sa panahon na siya ay secretary, lumitaw ang mga pulang bandila sa procurement ng mga laptop para sa DepEd computerization program tulad ng rig bidding at pagsasabuatan ng mga bidders. Siya rin ay hindi nakapaghatid ng laptop na nagkakahalaga ng 9 billion para sa mga programa ng e-learning ng DepEd na tila isang napakalaking pagkukulang sa panahon na lumalalang pangangailangan para sa mga kagamitan ng edukasyon. Ngunit sa ating pagdinig at pagsusuri ng budget utilization ng DepEd at OVP, paulit-ulit lumilitaw at pinaka nakakabahala ang mga issue patungkol sa confidential funds. Napakalaking halaga po ang perang ito. Sa OVP, mula 4th quarter ng 2022 hanggang 3rd quarter ng 2023, mayroong nagastos na 500 million worth of confidential funds. Habang sa DepEd naman, mula 1st quarter hanggang 3rd quarter ng 2023, ay may 112.5 million pesos naman. Suma total ay may 612.5 million pesos, higit kalahating bilyon ang hinawakang confidential funds ng ating Vice Presidente. Natural bilang mga mambabatas na may mandatong masiguro na nagagamit ng wasto ang pera ng taong bayan, paulit-ulit rin naming naitatanong, saan napunta ang confidential funds? Sa ating pagsusuri, lumitaw ang mga sumusunod na kakulangan o gaps sa ating batas. Number 1, ang halaga ng Fidelity Bond para sa Special Disbursing Officers or SDO ay napakababa kumpara sa pondo na kanilang hawak. Tulad ni SDO Gina Acosta na may approved amount of bond na 8 million pesos, pero ang kanyang amount of accountability ay 500 million pesos. Si SDO Edward Fajarda naman ay may approved amount of bond na 4 million pesos, pero ang kanyang amount of accountability ay 50 million pesos. Pagpapatibay ng mga patakaran ng COA tungkol sa budget at mga technical resources. Pangatlo, pinaka nakakabahala rin ay tila walang maayos na sistema o paraan upang masiguro o ma-check o audit ng COA na nasa wasto ang paggasta ng mga confidential funds. At ikaapat, malinaw na mga alituntunin sa mga detalye na dapat isama sa physical and financial plan na dapat ding suriin ng mga ahensya ng pambansang gobyerno at hindi lamang sa Department of Budget and Management. Gayon din, ang kinakailangan ng pagsusumiti ng mas detalyadong ulat under oath ng mga accomplishment and liquidation reports kasabay na ang mga ebidensya ng accomplishment na ito. Sa terminong confidential ay tila ginagamit bilang isang panakip upang itago ang katotohanan mula sa atin. Para sa kaalaman ng lahat, ang confidential funds ay hindi discretionary allowance o funds ng isang ahensya.
Hindi siya secret funds. Siguro po, panahon na upang harapin natin ang katotohanan na hindi lahat ng mga nahalal o nalalagay sa posisyon sa gobyerno ay pwedeng basta-bastang pagkatiwalaan. Kailangan pa rin ng safeguards pati sa confidential funds sapagkat hindi maiiwasan na may mga nagtatakang gamitin ang pagka-confidential nito upang itago ang impormasyon at pag-aabuso sa tiwala ng taong bayan. Ginagamit nila ang salitang confidential upang magbigay sa atin ng peking ilusyon na kahit ito'y lihim, ang mga pondo ay ginastos ng tama. Ngunit bakit kailangan pa itong itago sa mga taong tunay na nagpondo nito? Ang mamamayang Pilipino ay may karapatan malaman kung saan napunta ang kanilang pinaghirapang pera. Para sa akin, kapag nagamit na ang confidential funds para sa kanilang layunin, wala nang dahilan upang hindi maging bukas at maging transparent. Walang mawawala kung sila'y mag-uulat kung paano ginastos ang mga pondo dahil tapos na rin naman na yung confidential operations kung saan ito pinaggamitan. Sa ngayon, naghahanda na po kami ng 2 batas upang masolusyonan ang ilan sa mga pagkukulang na natuklasan natin. Una, an act regulating the allocation and utilization of confidential and intelligence funds imposing penalties for misuse and misappropriation o ang Confidential and Intelligence Funds Act. Pangalawa, an act regulating special disbursing officers and imposing penalties for misappropriation o ang Act regulating SDOs. Sa Confidential and Intelligence Funds Act, layunin naming tugunan ang tila maluwag na alituntunin batay sa Joint Circular No. 2015-01. Sa mga hearing, nakita natin na pinapayagan ang mga resibo na may pirma lamang at hindi mabasang sulat kamay mula sa mga hindi nakikilalang tao bilang patunay ng liquidation. Panahon na upang magpatupad ng mas mahigpit na mga alituntunin sa paggamit ng mga confidential fund para sa mga confidential na gastos. Bagamat mahalaga ang mga confidential funds para sa pambansang seguridad, dapat itong balansehin sa tungkulin ng gobyerno na protektahan ang paggamit ng pampublikong pondo at ipatupad ang kinakailangang pagbabago sa batas, kaya taimtim naming hinihiling ang pag-aproba ng panukalang batas na ito. Samantalang ang Act regulating special disbursing officers and imposing penalties for misappropriation, layunin nitong palakasin ang proteksyon ng pera ng bayan dahil ito ay madaling maging target ng mga head of agencies at special disbursing officers na abusuhin ang paglabas ng pondo sa milyong-milyong halaga at bilyon-bilyon na walang wastong liquidation at walang takot sa parusa. Muli rin naming bibisitahin ang mga patakaran ukol sa fidelity bonds at ang inaprubahang halaga ng bond ng mga HOAs at SDOs dahil nakita naman natin kung gaano kalaki ang pagkakaiba nito na tila nawawala na ang kabuluhan, ang layunin ng pagpapataw ng bond mula sa simula. Bagamat marami pa rin katanungan tungkol sa confidential funds, sapat na ang ating natuklasan para magampanan ang ating mandato na gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa.